katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agham may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ang tahanan, agham ang nalapit sa iyo. Atin ang tuklasan mga bagong paraan dito sa ating mundo. Kaya sama ka natin ang talakayin ng mga bagay na ngayon walang matutuklasan. Halika na't may mga bagong kaalaman. Ito'y tungkol sa agham, tungkol sa siyensya at teknolohiya. Basta siyensya at teknolohiya, ayos na ayos sa DOST. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of ayos na ayos sa DOST management. Yan. Isang agham na ramdam na hapon po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo para sa pinakabagong episode ng Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga makbuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radio Agri 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, at sa Access Network Community Channel. So ako po ang inyong lingkod, Doreen Custodio, at samahan niyo kami tuwing Lunes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa ating makaagham na programa. Sama-sama tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology. Ako naman po si Dian Briones, ang makakasama nyo sa inyong talakayan tuwing Lunes ng hapon. Nandito muli kami, ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. So bago po tayo magsimula, ay nais po naming batiin ang lahat ng kababaihan, kapwa nating kababaihan partner ng Happy National Women's Month. So dahil nga po Marso, ito ay buwan para sa selebrasyon ng sa ating mga kababaihan, buwan ng mga kababaihan. So binabati rin po namin ng isang makaagham na hapon ang kagalang-galang na Regional Director ng DOST Central Luzon. Walang iba kundi si Dr. Julius Cesar V. Sicat. Good afternoon po, RD. Isang agham na ramdam na hapon din po sa aming mga Assistant Regional Directors, ARD for Technical Operations, ARD Romy, ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen, and ARD for Field Operations, ARD Cell. Ang aming mga PDs po, Provincial Directors, pati na rin ang lahat ng staff ng Regional Office and PSTOs po ng buong DOST Central Luzon. Yun po, isang makaagham na hapon po sa inyong lahat. And syempre binabati rin po namin ng isang agham na ramdam na hapon ang lahat ng bumubuo ng PhilMec sa pangunguna ng kanilang Director 4 na si Dr. Junicio G. Alvendia. And binabati rin po namin ang buong team ng Radio Agri 90.1 FM. And nais din po namin batiin ang buong team ng Access Network Cable TV, pati na rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. At syempre, Happy National Women's Month din sa iyo, partner. Ayan, at sa lahat po ng mga kababaihan na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Ayun po. So, last week po, nakasama natin sa ating programa si Sir Noel Gary Idel Castillo mula po sa CUDOC. Ayan, talaga namang naging meaningful po yung naging conversation ni Partner and ni Sir Ted. And of course, with the Sir Noel ng CUDOC. So, nakilala po natin ng CUDOC, isang integrated healthcare system na na-establish po noong 2018, so pre-pandemic. Sa tulong po ng DOST PCHRD or DOST Philippine Council for Health Research and Development, bumuo po sila ng platform na ang focus po ay mag-provide ng telemedicine solutions or yun, for healthcare providers. So yun nga, telemedicine, no? So telephone and medicine. So pinag-combine nila through, minaximize nila na syempre lahat na nga ng tao halos merong cellphone. Lahat ng Pilipino halos meron ng cellphone for sure. Hindi lang isa yung iba, kundi dalawa, tatlo. So yun, through the use of phones, our phones and medicine, yung
collab yung dalawa and with internet use din para po mag-cater po yung ating healthcare providers para makapagbigay mas marami pa silang ma-reach na mga patient. Yes, partner. And nagulat din ako, napakalaki pala ng scale ng CU Doc. And nung una, akala ko isa lang siyang platform, isang online platform, pero hindi. Isa pala siyang buong network. And hindi lang ang mga major healthcare providers ang mga nakikinabang dito, kundi pwede ring makinabang yung mga LGUs, yung mga public and private clinics and hospitals, at syempre, most especially, ay yung mga pasyente. Tayo. And dahil nga nandun na yung lahat yung mga doctors, yung mga nurses, and yung mga pasyente, ay kumbaga parang nagiging social media na rin ito for healthcare providers. And dagdag pa sa pagiging social media, ay pwede na rin siyang maituring na marketplace dahil pwede ka dong mag-avail ng mga gamot, yung mga services, yung mga health services, ayun nga, pwede mo i-avail sa CU Doc. And sa tingin ko, it really reflects their mission to make healthcare and its service accessible to all. At gaya na nga ng tagline ng DOST, no, yung solutions and opportunities for all. Ayan, so para sa lahat, parang si DOST rin sa CU Doc kasi umaga napakalawak ng sakop nila. And yun, nagpo-provide sila ng solution for all. Ayan. So, tama dyan, partner. And speaking of that, ang tatalakayin natin ngayong hapon ay nagbibigay rin ng accessibility sa isang bagay na napakahalaga sa ating lahat bilang tao, lahat ng living things actually. Siyempre, halaman, hayop, siyempre, alam naman natin tong lahat, ang tubig. Ayan. According to data from Department of Science and Technology, umaabot po sa kulang 1,000 hanggang 4,000 milimetro or millimeters yung average rainfall per year sa Pilipinas. Pero according po sa Department of Agriculture ay 6% lamang yung na-harvest. So, ibig sabihin, yung 94% yung hindi na-harvest. So, kumbaga sayang yung napakalaking porsyentong remaining na yun, no? Samantala, ayon sa National Water Resources Board ay 11 milyong pamilyang Pilipino ay walang access sa malinis na tubig. So, imagine, kung nagagamit sana yung 94% na yun, no? Malaking tulong ito. And sa tubig ulan naman, hindi naman natin siya basta-basta pwedeng magamit kasi kumbaga marami pa siyang dapat pagdaan ng process kasi tulad nga ng halimbawa, di lumabas tayo tapos na ulanan yung salamin natin, kumbaga prone siya, kumbaga yung sa napakaliit na aspetong yun, prone siya sa yung tinatawag na acid rain na kumbaga merong magiging effect dun sa salamin mo pati sa mga sasakyan or anything na pwede niyang tuluan, ganon. So, kaya naman, dahil dyan, ay may isang Bulacan-based startup na nakaisip kung paano nga ba mapapakinabangan yung rainwater sa paraan ng isang water tank. Hindi lang siya basta water tank, kundi foldable water tank. Napaka-innovative talaga. So, para po sa brief background tungkol sa talakayan natin ngayon, ay panoorin po natin ang AVP na ipapresent po sa ating mga screen. Quick, talagang mabibilib kayo sa isang tangke ng tubig na detiklop. Madali nang iset up kung may bigla ang pag-ulan. Meron pang built-in filter. Tara, let's change the game. Kada taon, pumapatak mula mahigit 900 hanggang 4,000 millimeters ang average rainfall sa bansa, ayon sa Department of Science and Technology. Pero nasa 6% lang daw dito ang naiipon annually. Malaking tulong pa naman sana ang rainfall harvesting sa mga lugar na nahihirapan pa ring maka-access sa malinis na tubig. Pasok, Rainfold. Isang foldable rainwater tank na pwede gamiting imbaka ng tubig ulan anytime, anywhere. Developed by Dr. Eleanor Olegario from Litos Manufacturing Incorporated. Every typhoon that we have, minsan 2,500 millimeter or more na ang nadadrop per typhoon. So ganun tayong katindi in terms of having the rain come in. So we have to use this rainwater resources kasi marami siyang use. Kaya ang rainfall harvesting, upgraded sa Rainfold, na as easy as 1, 2, 3 ang proseso. 1. Collect. 2. Store. 3. Filter.
You heard that right, dahil ang Rainfold hindi lang basta imbakan ng tubig ulan. Meron din itong patented filter system. So I made an innovation using the minerals that I have with clay nanotechnology. Nilagyan ko ng filter around yung foldable tank to make it usable for rainwater. And then we're gonna do the version 3.0, which is additional 4-stage filter. Hopefully, if it has a positive output, it can be considered potable. Ang rainfall capacity ng Rainfold, kayang mag-imbak ng halos 1,000 liters. Na may filter cartridge din na kayang sumala ng iba't ibang klase ng dumi. Ang zeolites ginagamit para ma-filter ang heavy metals mula sa tubig ulan. Ito namang calcium carbonate ginagamit para sa acid neutralization. At ang granulated activated carbon ginagamit para ma-filter ang lasa, odor at iba pang organics mula sa tubig ulan. Alternatibong water source. Check! Goods for emergency storage din. Kaya installed na ang Rainfold sa ilang lokal na pamahalaan sa bansa. What we did was put this in a remote community in Pangasinan. It was also used in Marawi. There are about 50 units that was installed there. Di na kailangang lumayo dahil may Rainfold din sa isang non-government organization sa Quezon City. Mga kapuso, umuulan, so ibig sabihin in action ngayon itong ating innovation o invention. So mula dun sa mga alulod natin, diretso dito sa pipe, dadalo yung tubig dito sa pipe, diretso sa Rainfold. At pagdating niya doon, diretso na sa filtration system. There you have it mga kapuso, a game-changing and important innovation na makakatulong sa water scarcity sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Wow, lalo tuloy akong na-curious na mas makilala palalo yung topic natin, yung pag-uusapan natin ngayon. At syempre, kailangan makilala din natin yung makakasama natin sa makaagham nating talakayan. She is the founder and CEO of Litos Manufacturing, OPC. It is a climate technology company pioneering mineral-based innovations for water resilience, clean energy, crop protection, and regenerative agriculture. She is a multi-patented technopreneur and researcher with over 28 scientific publications, and she holds 7 utility models, 10 trademarks, and 1 industrial design, with her inventions recognized globally for advancing sustainability and resilience. Wow, very decorated naman pala yung makakausap yung speaker natin ngayon. And just in time for Women's Month, na isang woman in STEM ang magiging guest natin. At kaya naman wag na nating patagalin pa, let's welcome ang founder and CEO ng Litos Manufacturing, a chemical engineer, a mother, and most especially a woman, si Engineer Eleanor M. Olegario. Hello! Welcome po, Hello ma'am. po, Engineer Leia. Good Magandang hapon afternoon sa inyo po. lahat. Hello po. Magandang hapon po. Good afternoon po, Opo, ma'am. kumusta po ang araw niyo po Good so far, afternoon. Engineer? Ito, okay naman. Nandito ako sa Quezon City ngayon at malakas naman ang signal ng ating connection. Hindi po ako nasa Bulacan ngayon, pero para ho mas ma-interview niyo po ako ng mas malakas at mas magandang connection dito sa Quezon City. So, ayun. So, nasa QC po si ma'am ngayon. Although, Bulacan-based startup po yung ano, no? Pero, Yes. ayun ma'am, curious lang po ako, paano po yung naging transition nyo po from a researcher to CEO and founder po ng Litos Manufacturing Incorporated? Sa Naku, inyo, medyo opo. mahaba yung journey ko, no? So, nag-start ako as a minerals, a chemical engineer, selling minerals dito sa Philippines from our family business. And then I went back to school 2010. And that's how I was able to be involved in research, scientific conferences. Nag-present din po ako abroad, mostly sa Clay Mineral Society and International Natural Zeolite Association around the world. So we have this organization wherein we give out some innovations or some research that we do with clays, and in my part, yung Philippine Natural Zeolite. So I started 2010 with that for the research. So in UP Diliman, materials engineering, aside doon sa background ko na chemical engineering.
So for up to now, I'm still doing some research on innovations and upgrading our local minerals that we have here in the Philippines. And then I also collaborate with various universities like UP Diliman for one, also with Telsal University. I also have some engagement with PUP, also with Adamson. And also, I'm also giving back to universities in Valenzuela, Pamantasang Luzon ng Valenzuela, and many other institutions as well, like the TIP also, Technological Institute of the Philippines. Oh, so marami po pala tayo, ma'am, na partner po ng mga university po, no? Especially dyan sa Metro Manila ng mga university po. Yes, maraming gumagabay sa akin na universities with our research in nanoclay, mostly deep tech, as applied to climate tech and clean technologies. So yan yung ginagamit namin, which is minerals of natural zeolite and bentonite, and also calcium carbonate. These are minerals that we have here in the Philippines, and we're incorporating this research into products para ho magamit ng ating mga kababayan. Ayun. So, thank you, ma'am, for that background po. So, para po sa ating mga live viewers sa Facebook, kung meron po kayong mga katanungan po, ay huwag po kayong mahiyang magtanong kay Engineer Lea. I-comment nyo lang po yan sa aming live stream sa DOSC-Central Luzon page. Ayun. So, napag-usapan nga natin na si Ma'am ay isang founder at CEO ng isang startup nga. And Ma'am, pwede niyo po bang ipakilala kung ano po yung startup niyo? Ito pong Litos Manufacturing at ano po yung mission nito? Okay, Litos Manufacturing, I got the name from a Greek word, zeolitos. So, zeolite, which is our mineral, is also from a word which is zeolitos. So, litos came from that word, which means stone or mineral. So, zeolite naman, ang zeo means boiling. So, because the zeolite mineral has a very small micropores that holds up water, ang nangyayari po ay kapag meron siyang nasasubmerge siya sa high heat, nagpapakita po siya na parang meron siyang misting effect or parang nagbo-boil po yung water inside the micropores of the zeolite. Thus, the name zeolitos, and I got the word litos, which is stone or mineral. So in our case, for Litos Manufacturing, we upgrade minerals such as natural zeolites, bentonites, and calcium carbonates with the use of clay nanotechnology for applications in climate tech. So, dito po sa likod po, nakikita nyo po, ito po yung minerals namin. And then, ito po yung mga applied products aligned with minerals technology or clay nanotechnology. We have the rainfall, dito pong foldable tank, and then may minerals po yan na 3-stage, wherein we use it for absorbing toxins. The powder minerals of zeolites naman are being used for animal health. Ginagamit din po siya para maka-absorb ng different kind of toxins, which is mycotoxins, that are present in corn. That is the raw material for animal feeds. Another powder product din po namin ay ang zeolite for aquaculture. May different kind of toxins din po ito na makikita po sa water or aquacultural water. May ammonia po doon. So yung ammonia, gagamitin din is yung natural zeolite to absorb the zeolite, the ammonia, which is toxic sa ating mga fish. Ito po ay nagkikreate ng ammonia and then fish kill sa ating mga kasamahan sa aquaculture. Another is ito po nasa baba, ito po sa kabila ay ang honeycomb. Ito po ay ginagamit naman po para maka-absorb ng another type of toxin in the air, which is air toxins like ammonia na nasa CR, or let's say organics na nasa cars din po. I-absorb niya po yan para hindi po ang ating lungs ang sink ng mga toxins na ito. So, siya mag-absorb. And then, ito po yung aming egg ethylene gas grabber. Kung makikita niyo po ay para siyang meron siyang
egg. Because ethylene gas grabber. So, yung ripening fruits and vegetables po natin, nag-excrete po sila ng ripening gas at ito pa ang ina-absorb ng eggs. Ito pong EGG, ethylene gas grabber. So, ginawa ko lang po maganda yung packaging para ho yung mga ating mga nanay, pag nakita po ito sa grocery or sa store, or pwede din po ilagay sa mga fruit basket para po ma-absorb po at ma-lengthen ang freshness ng fruits and vegetable ay pwede po nila ilagay ito. So, yan po yung mga technology school ng Zeolitos. In-explain ko lang dahil kami po ay nagka-capture ng toxins, whether it be in solid-solid interactions, like in animal feeds, in liquid form or aqueous form, which is in aquaculture, tulad ng ammonia. And then, pwede rin po kami sa gaseous form. Say, ito po ethylene gas na makuha namin, pati po yung mga toxic gas sa ating mga kapaligiran ay ma-absorb ng ating mineral, which is zeolite, also bentonite, and also ang ating pong iba pang application. Ang isa pa po pala ay ito pong BioCoat-C, kung saan po ay ito ay ginagamit na technology po ng Lasal para po sa crop protection. So, lahat po ito ay nakapaloob po sa climate technology. At bilang pong kasama po ako sa UN Women for Climate Technology, nalaman ko rin po 2 years ago na lahat po pala itong mga mineral products na ginagawa ko po at dinidevelop ay nagagamit po sa climate technology. So, isang cluster po pala itong mga produkto ko. Dito po siya naka-categorize sa climate technology. So, yan po yung mga produkto at ito po ay ang Litos Manufacturing. Wow! Talaga kumbaga ang focus po ninyo ma'am ay in terms of climate technology po, no? And parang ang base po dun sa discussion nyo, to capture toxins po whether na makakatulong sa animal, sa household, yun nga po yung sa pag-preserve or pag-lengthen ng freshness po ng ating mga prutas. And yun nga, ang focus nila ma'am ay sa pag-utilize ng stones and minerals. Ayun. So, ma'am, ayun po, ang dami niyo pong nabanggit na information, no? Talagang iba't ibang mga minerals po yung ginagamit natin for different uses din po. And, ma'am, pwede niyo po bang i-describe sa amin, kasi po, 'di ba, as a founder, innovator, and a mother, a woman in STEM. So, paano niyo po i-describe yung buhay niyo po bilang founder po ng isang climate technology company? And yung life niyo po as a woman in STEM in general. And as a mom, of course. Ay, oo, medyo mahaba yung journey natin eh. Pero, as a scientist, yun, nag-start ako 2010 halos, no, with scientist and applied engineering, no. So, dahil medyo matagal na rin akong graduate ng chemical engineering at gusto ko rin makapag-develop pa ng produkto, bumalik ako sa school, sa academe. So, dito ko natutunan yung materials natin sa Pilipinas, like itong minerals na na-extract natin dito, ay hindi na pala tayo dapat nag-i-import kasi meron naman po tayo dito, very rich ang ating Pilipinas, ang ating country dito sa mga likas na kayamanan. So instead of us selling this as an ore sa ibang bansa na hindi po natin dinidevelop para sa ating mga kababayan, mas maganda po i-develop na po natin yan dito pa lang sa atin. At para makinabang po ang ating mga kababayan bago po makinabang ang ibang bansa. Tulad nga nito, may mga drive po tayo or mandates for critical minerals. Although ang amin ay non-metallic minerals, ito po ay tumutulong talaga sa environmental mitigation, pollution abatement. So, ngayon pa lang, nung nag-start ako ng 2010, nang bumalik ako dito sa academe, ay dito ko po nakita na, ang dami ko palang uses na dapat i-develop for new kind of products. And thus, kahit nandun na po kami sa field na animal health, na nakakakuha kami ng toxins sa corn. Kasi yung corn po, hindi po ito pwedeng
itapon lang basta-basta dahil resource din po ito. Marami nag-aagawa na industry dito. Kapag meron pong mycotoxin sa corn na ilalagay ko sa animal feeds, ay ito po ay nagkakasakit ang ating mga veterinary hogs and poultry. So malaking bagay po talaga na nag-i-import pa sila ng mycotoxin binder sa ibang bansa. So kung available na po sa atin yan, mas maganda ho na matulungan natin ang ating farmers and agricultural clients na gamitin na lang po itong mga minerals na meron tayo dito. Like yung animal feeds, matrain po natin sila, aquaculture, may mga fish pond, and then also itong ating crop protection na instead na maglagay po tayo ng plastic sleeving, magamit po ng coating na lang ng minerals instead of using full-blown pesticides. And then for rainwater naman po, ito po ay para makagamit tayo ng non-chemical based filtration, malinis ang ating tubig, at magamit po natin ang tubig ulan kasi ang ulan po sa atin ay masyadong malakas na nagiging cause na po ito ng pagbaha. Wala po tayong mayamang resources o like dams para ho malagay lahat ng tubig doon sa dams na yon at maipon at malinis para sa ating mga kababayan. So mas maganda ho na off-grid na lang po tayo mag-isa-isang bahay, maglagay na po tayo ng ating water catchment, water storage from the rain para ho hindi na ho tayo natatakot pag umuulan. Masaya ho tayo kapag umuulan kasi nakaka-harvest tayo ng tubig para magamit natin kahit ho hindi siya for potable use. Kahit lang po magamit natin sa panligo, panghugas ng mga pinggan, pwede rin po sa paglinis ng ating mga CR, kotse, so pandilig po. So kasi 90% naman ng ating use is non-potable eh. So might as well get our own resource which is rainwater para ho magamit natin yan sa bahay-bahay natin. Kung iisipin lang po natin, lahat tayo na household dito sa Metro Manila ay meron pong ganyan na isa. Makakatulong po talaga. At marami na rin pong mandates ang DILG, ang LGU, even ang DA, pati po ang mga DepEd. Marami na pong mandates yan na kailangan ho ay sahugin na ho natin ang ating tubig ulan. At nandito po ang LITOS para ho gumabay rin po sa paglinis ng ating rainwater using the 3-stage filter po. So, tulad po ng nasabi niyo, ma'am, yung tubig ulan na may acid rain, so yan din po yung aming ginagawa sa pag-develop po ng product. Kino-consider po namin lahat ng mga areas kung saan po natin pwedeng matulungan ng ating mga kababayan. So yan po yung naging journey ko sa research at bakit po excited ako lagi kapag napapag-usapan ng research into minerals. And then kalapit din po dyan dahil ako po ay mother of 2. 24 na po ang aking panganay at ang aking bunso ay 14. Meron din po siyang condition, so special child po siya. So, kailangan niya rin po na talagang mainam na care din po. So, aside from the things that I do for research, sinasama ko rin po siya sa research ko po. Like engaging with mothers or researchers in the field of rare chromosomal disorders. So, minsan pag umiikot po ako at may nakakausap din po ako tungkol sa mga ganyan, sa medical, ay natutuwa din po ako. Like yung last week nyo lang po na, guest, si Doc po. Yan, magkasama rin kami sa Philippine Innovation. Nagkaroon din po kami ng engagement dahil iisa lang po yung category namin, health and wellness. So, dahil po si Doc ay kasama namin sa sa isang category, lagi rin po kami nag-uusap niya na dahil mga medical missions kasama ginagawa rin niya. Dahil po ang Rainfold ay nag-start din po sa medical mission.
pwede ko pong istorya sa inyo mamaya kung paano po ito nasimulan. Ayun, thank you so much, ma'am. Talagang ramdam namin na very passionate po Yes. kayo kasi bawat question talagang tuloy-tuloy na nakikinig lang po kami sa inyo. And napatunayan din po talaga natin na ang mga babae talaga ay very good at multitasking. And ma'am, kayo po ay isa sa pinaka magandang halimbawa po nun, Engineer Leia. So, ayun po, dahil nakapagbigay na po tayo ng background sa Rainfold, so ano po tayo, dive deep po tayo. So, kung ano po ba yung technology na Rainfold and paano po ba ito nag-work aside po dun sa kanina nabanggit po sa GMA Integrated News na meron pong 3 main process. So, sa CSF, so collect, store, and filter. So, yun ma'am. Okay, so si Rainfold kasi is a foldable tank. No? It's a 1,000 liter capacity storage for our rainwater. So hindi lang po ito isang tangke, but we're selling the whole system. So we have the conveyance system, we also have the first diverter flush, then it goes to the storage, and then before po ito magamit, ay dadaan po ito sa 3-stage filter. So sa filter po namin, nandun po ang aming tatlong kinds of minerals. Ito po yung zeolite na nag-arrest po or nag-absorb ng heavy metals. Like ang catchment po natin lagi ay roof. Ito po ay kinakabit namin lagi sa existing structure. Kailangan po meron po tayong bubong at meron po tayong alulod. At doon po namin kinakabit yung aming conveyance system. So dahil po na galing sa bubong, meron po itong heavy metals. Ito po ay unang ina-absorb ng aming first stage which is an adsorbent, a microporous adsorbent with modification of nanotechnology. Na-absorb po namin ang heavy metals using the zeolite, the nano-modified natural zeolite. And then, after po niya makaraan dun sa aming first stage, dadaan din po siya sa calcium carbonate. Ito po ay para ho ma-neutralize namin ang acid rain. So, dun naman po sa acid rain, dahil ho ito po ay nakakasira din po ng ating mga salamin, kung saan po natin gagamitin, kung pang non-potable use, i-wash po natin ang ating mga kagamitan. Meron pong nangyayari kasi doon sa acid rain, no? So, we wanted to neutralize at least or from a pH of 5 or 6, maging 7 to 8 ang kanyang pH. And then after that, dadaan po siya sa activated carbon. Ito po ay galing sa coconut. So, ito po ay nakaka-absorb po na mga organics na nandyan din po sa ating bubong, katulad ng mga ipot po at mga wiwi ng ating mga pusa. So, hindi po natin nalilinis sometimes ang ating bubong, dadaan po yan sa ating conveyance, at pupunta din po ito sa storage. So, ito po ay nakukuha somehow ng ating activated carbon, na-improve po niya yung taste at odor po ng ating collected rainwater. So, after this po, pwede na po magamit ang ating tubig ulan for non-potable use. Kung gusto po natin siyang gawing potable, pwede po natin itong i-series with UV and also with this additional disinfection, which is pwede rin po kung sanay po ang ating mga community sa disinfection din po. So, yun po yung pwedeng gawin aside from the 3-stage filter. So, ang aming pong mandate kasi dito or aming gustong gawin ay ibigay po ang Rainfold sa community na remote. Kaya po wala pong electricity ito at buong system na po siya. Kasi minsan pag binigyan nyo pa lang po ng storage or filter community, hindi nila alam kung anong gagawin eh. Or minsan, ay sige okay lang, nandyan lang yan, pero hindi nila gagamitin. So sa amin, it's do-it-yourself, DIY rainwater harvesting in a tank na pwede po natin magamit sa remote community na walang kuryente, by gravitation na lang po ang gamit
nitong rainfall na pwede rin po natin gamitin sa cases of disaster risk. And then pwede rin po ito sa livelihood at pwede rin po sa WASH. WASH is water sanitary hygiene. So pag in case of disaster din po, hindi lang naman tubig pang inom ang kailangan natin din po nating maligo at mag-flush at maglinis. So doon po kami papasok kapag remote community in case of disaster, mag-collect po tayo ng tubig ulan at magamit po natin for wash and disaster risk. Napakaganda naman pala po ng Yes. rainfall, ma'am. And it's very portable nga, sabi nga ni ma'am. And yung proseso pala nito, parang napaka-detailed niya. And ayun, nalilinis niya nga yung, nafe-filter niya yung rainwater. Pero, ma'am, ay, Sige, go. Add ko lang din, partner, no, na napakaganda nung naisip nila, ma'am, kasi syempre kapag sinabi nating mga, kumbaga, sa mga community na ina-address nila, ma'am, totoo yun na yung mga ibang technology na iimbak lang na sa stock kasi hindi naman, kumbaga, kailangan pa ng technical person to operate yung technology, yung innovation na yun. Pero sa kanila, sabi nga ni ma'am, DIY, so do it yourself, parang lang siyang yung jug. Nakita ko po kanina, para po siyang jug na, kumbaga, meron lang faucet dito sa baba and nag-work nga through gravity, sabi ni ma'am. So, ma'am, maraming salamat po for that kasi for sure po, yun nga, malaking tulong po sa mga kababayan natin, sa mga remote community na ganun po yung naisip yung way, DIY, and mas madali nilang i-maintain, mas madali nilang magagamit. Hindi na kailangan ng technical person po or ng consultant para po magamit po yung technology or innovation po na rainfall. tama, hindi lang siya accessible, kundi parang napadali na din yung pagiging accessible niya. And ma'am, curious po kami nung ito pong rainfall, ano po yung pangunahing layunin po ng technology na ito? Okay, primarily it's being used for disaster risk. So we are thankful with that of DOST. Last year, DOST TAPI was the primary host for the Handa Philippines 2025. So nandun kami sa Luzon, Visayas, and Mindanao, which is Baguio ang first, which is kasama na rin yung RSTW doon. And then bumaba kami down to Zamboanga Peninsula at nagamit na-showcase din namin actually ang aming rainfall doon. At natuwa rin po kami, no, kasi pumunta po kami sa Panigayan Island, Basilan, Isabela City. Sabi kasi namin, huwag na natin ibalik sa Manila ito ating rainfall na isang box. I-donate na natin sa mayor na makakausap natin. Maswerte siya. Sana i-adapt niya kami. And then, so we were thankful na nandun kami with Mayor City of Zamboanga or Mayor City of Isabela City. One of the mayors for good governance. So natutuwa kami. So we were able to tell her na, ma'am, ito po yung aming rainfall. Pwede niyo pong gamitin sa disaster risk sa inyong bayan or isolated community. And then excited siya kasi ganda-ganda nga daw, pwede magagamit daw nila talaga yon. So, binigyan niya kami ng emergency, ang tawag ba doon? Yung boat. Na instead na magroro kami from the Zamboanga Island, mga 15 minutes lang, nasa Isabela City na kami. So, emergency, ship or parang yacht na ginamit nila sa amin para makarating kami doon. And then, true enough, for 3 days we were there and then inassist niya talaga kami. Pinakita niya yung disaster, DRRMM office nila. And then, nagpunta kami sa Panigayan Island. So, dito po sa island na to ay manually po minsan yung mga bata sa nanay or mga tatay. Manually sila nagro-row ng boat para lang makakuha ng tubig sa main island ng Isabela. So, nahirapan ang kalooban namin doon na pupunta pa sila sa malayong lugar at hindi nila na-harvest yung rainwater nila doon sa kanilang komunidad. So, doon nung binigay namin sa kanila, dineploy namin doon at in-install din namin. May mga kasama kami from Manila.
na tuwa-tuwa rin kami at nakita namin ang kanilang culture doon. Yung mga bata doon, tuwan-tuwa, at saka si Kapitan, nailagay namin doon. At si Mayor din, nauna pa kami nag-deploy doon at nag-turnover doon sa kanilang barangay hall. Kaya tuwan-tuwa si Mayor, nag-turnover kami ng rainfall sa kanilang community. At ito po ay ina-address lang, hindi lang po pang-DRRM, pang-wash din po, water sanitary hygiene, wherein yung mga bata doon ay pwede na po maghugas dahil meron din po kami nailagay doon na connection para ho ilagay nila sa sink nila. So, pwede na po itong magamit for wash in schools. And also, isa pang news niya is development of product for women and children. Yung una po namin naging engagement dito sa aming rainfall ay sa community, sa remote communities sa Pangasinan. So kung ma-imagine nyo po, yung mga bata doon na elementary school kids, kasi sa last mile schools po namin siya nilagay, together with LabPal Singapore. Ito po ay isang organization sa Singapore na pumunta po sa Pilipinas para mag-medical mission. So, tinignan nila, nag-needs assessment po sila through my assistance. Nakita po nila yung community na kailangan po ng tubig. So, ang solution nila is yung deep well water source. And then, ayan, nandiyan po sila sa gitnang picture po. Yan po ay sa Pangasinan. At nagkaroon po kami ng engagement with them na ito po, aming rainfall ay ilalagay rin namin parang storage nila with filter for rainwater. Para ho yung mga bata na last mile school, hindi na po magdadala ng 5 liters of water each day kasi meron po silang bag ng books nila at meron din po itong mga 5 liters of water kasi nga walang tubig kahit pang flush or pang hugas kamay sa school. So ang ginawa po namin, nilagay na po namin yan. At ito po ay proud po ako na sinasabi ko rin po sa UN Women for Climate Tech na nagde-develop po ako ng mineral-based products for women and children. So ito po yun. Pati po sa disaster risk, ang naiiwan po sa ating komunidad, parati po mga babae at bata. So sila po ang primary dapat na isa-serve natin sa ating pag-develop ng ating produkto. Okay. Ayun, ma'am, nabanggit nyo nga po, ang dami po nating, kumbaga, meron po tayong in-address na sa mga bata, meron pong sa iba't ibang lugar na deploy po yung technology. Zamboanga, tapos Pangasinan, and Isabela. Opo, totoo po yan sa Isabela po talagang naalala ko parang during pandemic yata, yun yung nagkaroon ng malaking pagbaha sa Isabela, ang dami naging, ang tawag doon partner, yung community drive, yung parang fund, nag-raise ng fund for them. Kasi nga ilang barangay yung talagang almost, kumbaga, bubong na lang yung nakikita or iba pating bubong ay nakalubog na rin sa baha. So, ma'am, yun nga, gaya po na nabanggit nyo kanina, marami po tayo naging partner like DOST TAPI. So, sino po yung iba nating naging katuwang po sa pag-develop po ng technology na ito? And ano po yung naging role po ni DOST in developing this rainfall technology? Okay, so nag-start kami 2023, no? Dahil nga nandito yung mga Singaporeans. So, parang ang nangyari is, nagsabi ako sa isang innovator din na si Manley Plastics na Jonathan, gaano kalaki yung foldable tank mo? Kasi sa kanya yan eh. Sabi niya, it's 1,000 liters. So sabi ko, can I deploy that in our community in Pangasinan? So sabi ni Jonathan is, sige Leia, how many do you need? Sabi ko, 3 elementary school. Okay, Leia, I'll give you 3 for the community. So initially kasi itong foldable tank, hindi pa siya rainfall, no? Itong foldable tank na to ay innovation of Manley Plastics and ITDI. So meron silang ganyan. And then natuwa ako dahil nagbigay nga si Jonathan ito and together with our community of Singaporeans. By the way, 96 Singaporeans po itong pumunta.
At nag-donate po sila ng deep well water source pump, and then the tank, and also nag-medical mission sila for 5 days. And then sa community namin around 2,000 po ito. And then 2,000 po yung tao. And then ang elementary school po ay 3. And then we were able to build relationship with barangay health workers dahil po itong mga Singaporeans ay nagbigay po ito ng traditional Chinese medicine. So, and then nagbigay din po sila ng bigas at grocery bags po. Hindi nga bags pails na worth 2,000. So, nabigyan po nila ay around 800 families. Ganun po katindi yung binigay nila. So, very thankful po ako sa Lapal, Singapore. So, ang nangyari po doon ay during that time, sa sobrang kagalakan ko, tinanong ko na rin si Jonathan na, okay ba sa'yo na isalin natin ito sa USAID, ano siya parang water challenge, Philippine Water Challenge. So doon nagsimula. Sabi ko kay Jonathan, sige, isali natin yan dyan. At ako ang bahala sa innovation. Lalagyan ko siya ng nanotechnology, deep tech, mineral filter-based filters. So, nung nasali namin siya, 2023, aba, nanalo. First place. At yun yung umaga, no? So, hindi ako tinatawag. Akala ko hindi na kami kasali. Gagaling ng ibang technology. Tapos, tinawag ako. Yung pala kasi kaya hindi ako tinatawag kasi nga, kami pala yung panalo. So, nabigay sa amin yung first place at ito ay nagamit pa namin further on along the road to innovate pa the solutions that we have for rainwater. And then in that afternoon po, invited din kami ni DOST TAPI. So ito po yung sa launching ng kanilang Galing program. So kami ay kasama na po doon sa programa at nilaunch po nila yon nung hapon on the same day na nanalo po ako sa USAID Philippine Water Challenge. So, ang journey ko naman with TAPI is, kailangan daw, meron kaming utility model or any patent para mabigay sa amin yung programa ng Galing. So, tinrabaho po namin yon in a month. And then, mabilis din po lahat ng mga pangyayari. Nabigyan din po kami ng patent pending at nagbunga na po ito ng 4. So, 3 utility model at 1 industrial design for the whole setup that we have. One is for the rainfall setup and the other is for the 3-stage filter. So doon na po nagsimula ang aming engagement with DOST. Nabigyan po kami ng mga ganitong push. At after that, ang partner din po namin, aside doon kay LabPal, kasi na-push namin na pwede pala kami sa CSR. Corporate Social Responsibility. So, ang kagandahan ho niyan, lahat ho ng mga projects na for water and remote community, pwede na po kami mag-supply sa kanila as vendor. So, sino-sino po ito? CSR, the League of Corporate Foundation, LCF. So, nag-present din po kami sa kanila at nanalo rin po kami ng Medal of Recognition for rainfall for communities po na pwede po mag-donate ang mga corporate partners para po mailagay nila sa community nila, lalo na kung meron silang mga water projects. And then, sino pa po ba ang naging partners namin? Shell, Philippines Shell Foundation. Dahil po kami po ay awarded din po ng Shell Livewire, na-push na rin kami into a community of CSR. At sila rin po ay gumagamit po ng aming rainfall sa kanilang community dyan sa Muntinlupa. May building po sila na gumagamit po nitong rainfall. At sino pa ba? In terms of partnership with DOST, ngayon po ay pupunta rin po kami kay DOST NCR para po dito sa kanilang CEST program na mabigyan po ang ating mga MRF
para ho magamit din po para panglinis ng mga plastic recyclables or circularity. And then meron din po kaming programa para ma-wash din po yung pails, food waste pails ng ating rainwater using the rainfold. Sino pa ba? LGUs po, Startup QC Squad, tinulungan po nila kami. Actually, mayroon po programa ang QC. 4 daw po ang kailangan nila para po ma-certify na green building po ang papatayong establishment. Ano-ano po itong 4 na to? Ito po ay kailangan yung roof nyo ay puti, ang paint. Pangalawa po ay dapat yung faucet nyo ay sprinklers na, hindi po siya yung isang baksak. Kailangan po ang ilaw ay LED. And then, ang pang-4, kailangan may rainwater harvesting. So, yan po, 4 na yan, kailangan na po sa QC government. And so, we're trying to partner with them to build a case scenario or best cases wherein we can deploy the rainfold. And then, mga LGUs po na remote, yan po si Isabela City, Catbalogan City also is also trying to build a smart community or smart city. So they have to make use of rainwater as a resource for off-grid. So yan po yung mga ka-tie-up din po namin. And soon po ang DOST ASTI so that then we can develop an app or a system wherein we can also deploy rainfold in many communities na nangangailangan. Magkaroon po kami ng matching with the community that are remote to those who want to donate the rainfold in the community where they are in. And also mga DRRM po, yan, mga DRRMO office, gusto rin po namin sila kapartner dahil po madedeploy po ang ating rainfold. And also community of academe, yan din po yung mga partners po namin sa aming journey. So yun, it's a proof lang po talaga no na maganda po yung pakikipag-ugnayan natin sa mga kapartner po natin sa pag-develop po ng technology na ito, and mas marami pa po yung naka-line up na partnership. So ibig sabihin, kumbaga yun nga po, proof na maganda yung partnership, maganda yung pakikipag-ugnayan natin sa kanila. Kaya ganun po karami yung naging partnership nila, ma'am. Kasi halos parang hindi kasya sa Isang sa kamay. sa dalawang kamay. Yes. So, ayun. And, ma'am, ayun nga po, saan pong mga materials gawa po yung rainfold, ma'am? And paano po ito, yung structure niya po, ma'am? Yes, yung foldable tack, because it has to be folded, no, and then unfolded immediately, no. So it's made out of polyethylene sheets. Yan po yung itim. Reason bakit itim dahil para hindi magkaroon ng algae growth. Kasi with sunlight, nagkakaroon po ng algae growth. And then, sturdy naman po yung aming structure. Ito po ay gawa sa structural na bakal po, metal base. And then, yung aming 3-stage po ay gawa rin po sa plastic. Pipes, and then meron po kami yung minerals po na amin po nilagay dyan with modification na plain nanotechnology. So, yan po yung mga materials na ginagamit namin, pati po yung first diverter flush, very important po yun kasi it's our pre-filtering solution or system, and then the pipes din po ang gamit namin para po dun sa conveyance system. Kasi para hindi na po masyadong mag-isip ang ating mga kababayan para paano ba gamitin ang ating rainfold. Even yung mga teachers po natin, kaya na po nilang i-maintain at install at i-deploy kung kakailanganin po na ilipat ang ating rainfold sa ibang areas po. Para po sa mga interesado na bumili po or i-adapt po yung technology na ito, saan po sila pwedeng pumunta or sino po yung pwede nilang kontakin, Engineer Lea? Okay, kami po ay nakikita naman po sa Facebook, and then as Litos Manufacturing, and then you can call me up at 0920-912-9187 para po maka-order din po itong rainfold.
Soon po, within the year, we are gonna be putting up our social media at the same time, pwede rin po sa Lazada and Shopee na ito po ay mailagay na rin po namin para ho maka-deploy din po sa mga remote communities na nangangailangan ho mismo talaga nitong rainwater harvesting, DIY in a box po. So ito po ay 46 kilos lang po. Masyado siyang magaan. Kaya po itong ilagay sa kariton, sa mga karabaw, pwede rin po ito sa mga tricycle, kasya po siya. At kahit isang tao o dalawang tao po, kaya po itong buhatin at ilagay po sa community. Isa pa po na palang partner namin ay ang PCCI Valenzuela. Sila po ay tumutulong din sa amin para ho ma-engage din po ang mga MSMEs na gumamit din po ng rainwater harvesting sa communities at even doon sa kanilang processing din po, para meron din po silang off-grid water supply for non-potable use po. Ayun. So, yun po para sa mga interesado pong bumili or mag ng technology, pwede pong i-visit ang page nila Engineer Lea, ang Lithos Manufacturing, and pwede po silang kontakin through 0920-912-9187. So, para po sa ating mga live viewers and sa listeners po natin, i-comment po namin yung number. So, ngayon po ay magbabasa naman po tayo ng mga katanungan po mula sa ating live viewers. So, Bago po yun, may comment po dito from Saray Central Luzon, watching from DOST Picard, Los Baños, Laguna. Hello po, good afternoon po. hello po Team Saray ng Central Luzon, DOST Central Luzon. Talagang tuloy-tuloy yung kanilang pag-visit sa iba't ibang places, no? So, ito po, isa pong question po natin. Bilang isang technopreneur po, ano ang pinaka-challenging na technical problem na nasolve po ninyo gamit po yung engineering background nyo po na naging susi po sa success po ng Rainfold? Siguro with rainfall, no, it's more on the absorption capacity na minerals. Kasi yun po talagang ang pinaka expertise ko, no, yung nanoclay technology. Dito po kasi, together with Mandy Plastics po, yung aming nagawang samahan ay maganda dahil nagtutulungan po talaga kami hanggang ma-upgrade namin parati ang aming produkto na Rainfold with ceramic filter. So with my background in chemical engineering, nagagamit ko rin po ito para malaman din po in terms of test yung materials din po namin and how to upgrade and modify the minerals. Ayun po, ma'am. And isa pa po, ma'am, dahil nabanggit nyo nga po kanina, napakarami nyo pong naging innovation, technology, and madami din po kayong awards na natanggap. And ito po, ma'am, bilang isang babae po sa larangan ng STEM, gaano po kahalaga yung mga achievements na ito? And Women in STEM, no, like us, engineers, scientists, mahalaga yung may kaalaman tayo sa engineering at science at kung saan man field meron kayo, mas maganda ho na itong kaalaman natin o itong expertise natin ay maibigay po natin sa community. Malaking bagay po ito na magbibuild po tayo ng trust sa ating mga kasamahan, pati po sa community, na kapag nagbigay po tayo ng innovation, ay mas-scale po natin sa mga grassroots, nagagamit po talaga ng innovasyon. So, bilang isang babae, ang kagandahan dito ay lahat ho ay iniisip natin. So ako, in the first place, hindi ko naman naisip na para sa kababaihan at mga bata po itong innovasyon ko. Pero nung pumupunta na po ako sa laylayan, at tubig po kasi ang primary need ng lahat, kahit ano po yan. Whether be renewable energy, kailangan pa rin tubig. So, kailangan nila ng kuryente. Bakit? Kasi kailangan nila maglagay ng energy or electricity sa pump para sa tubig. So, tubig pa din lalabas. So, yung ate po, dahil ay babae, makikita natin lahat ng iba pang areas na gray areas na hindi nakikita ng iba.
dahil tayo ay nanay, tayo po ay makapagbibigay ng aruga with innovation, technology, engineering, and science. So yan po yung kagandahan ng Women in STEM. Ayun, talagang emphasized po yung kababaihan and mga bata or kabataan natin sa purpose or mission nyo po sa inyong technology. And of course, baka most likely life in general, yun yung talagang mission ni ma'am. So ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin. Napaka-busy nyo po, alam naman po namin yan. As a researcher, technopreneur, a mom, and a woman in STEM in general. So, thank you so much po for your time and for your knowledge I po. always have time for DOST. I always Yes. have time for Women in STEM. Yes, thank you po, so ma'am. much, Thank you so much ma'am. po, ma'am. And baka po, ma'am, may gusto po kayong i-promote and batiin po, ma'am. Okay, binabati ko po yung mga kasamahan ko sa PCCI, Press Gemma, Press ABP Yoli, kasamahan ko rin po sa Rainfall si Erica, and also si Sabrina, and yung mga anak ko po si Joshua, yung aking bunso, at pati po si Sean, na panganay ko po, pati po yung mga caregivers po nila, nakasama nila parate, kada wala po ako sa piling nila, ay nakakasama po nila si Robilyn, na kagabayan din po namin. So, hindi kami makakagalaw kung wala po siya. And then, mga kasama ko po sa Circularity Space, sila Ma'am Michelle, sila Jonathan, ng Sentinel. Lahat po yan ay mga kasama namin towards our goal for circularity and also cleanliness using rainfall and many other innovations for circularity and climate technology. Maraming salamat po sa inyo sa inyong pag-invite po at sana marami pa pong mga ganitong sessions po with you. Maraming salamat po, lalo na po sa DOST Region 3 sa pagsuporta po sa aming innovations by women in Bulacan. Maraming salamat po. Yes po, ma'am. Thank you din po sa pag-accept po sa invitation namin, ma'am, and sa pag-share po ng inyong expertise and knowledge. And ayun nga po, isang makaagham na talakayan na naman po ang pinagsaluhan natin ngayong hapon with Engineer Leia Olegario. And muli, binabati po namin ang lahat ng bumubuo ng DOST Central Luzon, ng PhilMec, ng Radio Agri, ng Access Network TV, at ng Litos Manufacturing, lalong-lalo na po si Engineer Leia. And kasama na rin po ang lahat ng sumubaybay sa atin ngayong hapon, ang mga kasama nating nakinig at natuto, isang agham na ramdam na hapon po sa ating lahat. Mga kaagham, huwag po nating kalimutang i-follow ang aming Facebook pages, ang DOST-Central Luzon sa Facebook, YouTube at TikTok para manatiling updated sa aming mga programs and activities. Pati na rin po ang Facebook pages ng aming mga PSTOs, ang DOST Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Zambales. Paki-invite na rin po ang inyong mga Facebook friends na mag-follow para updated din po sila sa mga serbisyong hatid ng DOST Central Luzon. And nais din po namin ipabatid na maaari niyong balikan ang replay ng aming mga episodes sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec YouTube channel at mapakikinggan niyo rin po ang mga ito sa kanilang radyo tuwing weekends. And muli, maraming salamat sa pagtutok sa ating talakayan. Hatid namin ang iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ng DOST. Sa ngalan ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat, ako po muli si Dian Briones. At ako naman si Lorraine Custodio, ang nakasama po ninyo ngayong hapon sa ating programa. Subaybayan muli kami sa Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa programang maghahatid sa inyo ng weekly dose of knowledge and good vibes. Sama-sama tayo ulit next week. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. May mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya?